Mabuhay po lahat na nagmamahal kay former President Rodrigo Roa Duterte at sa ating Vice President Inday Sara Duterte. Ayun, tandaan nyo po, paulit-ulit ko sinasabi, walang magnanakaw na Duterte. Ang bansa ang unahin natin. Pag tinuloy nila yan, akong mag-isa mag-rally ako. Yes, Kong, speaking of rally, Walang magnanakaw na Duterte para doon sa mga tambaluslos dyan sa House of Representatives na kung ano-anong inaakusa dito kay Vice President Sara Duterte at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panoorin nyo ang banat na to nitong si Senator Philip Salvador. Pero bago ho ang lahat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe, masaya na po tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, i-click nyo lang yung join button sa baba para kayo ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Umpisahan na ho natin itong mga kababayan. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Papanoorin ho natin ang mga maiinit na kaganapan sa social media. Ito na ho, si Senator Philip Salvador. Magandang umaga po. Mabuhay po lahat ng mga PDP. Mabuhay po lahat na nagmamahal kay former President Rodrigo Roa Duterte at sa ating Vice President Inday Sara Duterte. Naku po. Ayun, tandaan nyo po, paulit-ulit ko sinasabi, walang magnanakaw na Duterte. Bakit pagka bumibira ng ganyan itong si Senator Philip Salvador, talagang napakatindi ng datingan, no? Ibang klase may karga talagang makikinig ka, yung parang naninermon yung magulang mo, ganun yung pagmumukha niya, ibang klase. Yan ang photoshoot ng PDP laban, no? Kinukuhanan na ho yung mga gagamitin mo siguro sa kampanya yan. Ayan si Attorney Raul Lambino. alright. Oh. Ayos. Si Manong Dante, tapos na. Aba. Pati itong si Kong Marcoleta, kasama sa photoshoot ng PDP laban. Ayos Si Kong Dante na ho ito. Hindi pa yan. Ilalagyan na po niya. Ilalagyan na po niya kapatid. Kuya Jun, Manong Dante. Opo, next natin, opo. Ang lupit ng ibang klase yung makinari ng PDP laban. Meron pa ho talagang yung studio para sa kampanya. Para sa photos ng ibang klase. Ay, nagmano itong si Atty. Lambino dito kay Congressman Dante Marcoleta. Yan ang pinaka-latest na kaganapan na kahapon tayo kung di ho tayo nagkakamali. Ayan yung mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang wala lang huwata dito itong si Atty. Vic Rodriguez, no? Pinorward na ho natin mga kababayan. Ito na si Kong Dante, bibihisan na siya. Bibihisan na ho siya. Natatawa si Kong Marcoleta. Hindi siguro sanay sa ganito si Kong Dante, yung pa-photoshoot, no? Ayos, number 1 siya ng mga kasama natin sa PH. Ako po ang personal ninyong videographer. Napakagaling naman ho yan, napakahusay niya. Talagang in full swing na ho yung preparasyon para sa 2025 senatorial election, lalo na itong mga kandidato ng PDP laban. Ayos. Attorney, ano yung gusto mo itanong kanina kay Atty. Lambino kanina? Yung plataforma niya. Ayan, opo. Ito na si Atty. Lambino. Ito po, personal na inendorso ito ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Attorney, ayan, sanin mo na. Ano ang plataforma natin? Paano tayo katulong sa ating bayan? Pinaka-importante sa food security ng
Food security. Kasi masyadong mahal yung bili ng pagkain ngayon. Hindi lang mahal. Hindi pa natin mahagilan kung saan natin pupunin. Sayang naman itong bansa natin na agricultural country sinasabi. Tatagan na rin unang Pero plataforma to, mga kababayan. ang mga kinakain halos imported lahat. Kagaling sa mga maraming bansa natin sa ASEAN. At karamihan sa mga kanilang technical experts na galing sa Pilipinas, ito sila nakarate. Pero bakit sila biglang bigla sila magkaroon ng maraming production? Dahil ang tingin ko yung may isang taon ng polisiya ng pamahalaan natin sa agrikultura, yung pa rin ang pinapatukan natin at yung ating mga Malupit po ito pagka sa debate ito siya ito lang siya. attention dahil yung mga policies natin at mga resolution natin ay kailangan ng pagkukulit at batas na kailangan natin ipatupad at gawin kaagad upang sa ganun ay magkaroon tayo ng sapat na pagkain para sa lahat ng tao. Attorney, palagay niyo po ba yung sinusulong po ngayon na ibalik na natin sa national ang pangangasiwa ng agrikultura kasi ito po'y binigay sa LGU eh. Ngayon po sa atin pong pagsasaliksik, sa palagay niyo po ba dapat na ibalik ito sa national katulad dati? Ang maganda sana ay hindi naman masama magkaroon ng devolution sa ating mga local government units. Pero ang problema kasi, pagdating doon sa actual implementation, walang close monitoring ang national government sa mga ginagawa ng mga local government units. Kaya maraming mga pagkukulang ang local government units na ang national government naman ay hindi nila napupuan. Pero may mga ibang bagay na kailangan talagang kunin ulit ng national government kung hindi kakayanin ng local government units yan. Yun. Maraming salamat po, attorney. O, ayan. Malinaw sa inyo. Ha? Ganyan po talaga. Kasi pagka ang taong gutom, kahit anong sabihin po ninyo, kahit anong paliwanag natin sa kanila, mahirap intindihin yung gutom ka. Kaya meron po talagang dapat tayong unahin. At yun po yung food security. Yun po sa lahat. Sa totoo lang, Number 1 ho yan. yun ang pinakamahalaga. Ciao. Papa. Salamat po. Kaya nga si Kong Dante, nakasalang na ho talaga. Ayos. Wala rin ho si attorney JV Hindo. Galing galing ng nila ng mga gamit nila Kawak. Kasi ako na susunod. Tingnan na ho natin kung sino susunod dito. Ito ho, si Idol Robin at itong si Idol Rodante Marcoleta, yung mga klaso, may papuso-puso pa talaga. Ayos. Isa na po. Pambihira, oo. Ang galing, Yung ayos. isang kamay, pwede ba? Yan yung Kahit nagdirect saan kay sulok ka ng Pilipinas, Rodante Marcoleta, susundan kita. Parang hahantingin. Len, pakiayos. Galing. Len, nakita mo yung isang ganito. Talagang napaka-ano po pala yan, no? Napaka ibang klase po yung Standby. 3, 2, 1, go. pagdating sa Len, detalye, ibang klase. Broadway, smile. Smile dapat reaching the eyes. Smile. Sama yung mata sa smile. Gabi. Saan pa rin pa? Teka lang. May motivation pala dito na kayo. Tapusin nyo na muna si... Sino? Malambing. Oo. Attorney Lambing na first. Tapusin nyo na. Magaling itong si Senator Robin Padilla, mahusay. Ayun na nga, talagang palakpakan muna natin itong si Senator Robin Padilla, ho siya, talagang napaka hands-on ho niya. Siya pa ang campaign manager ng PDP Laban. Napakahusay ho, magaling. Doon pa lang sa nakita natin na yun, pagka naman hindi pa nanalo yung mga kandidato ng PDP Laban, wala lang ho natin. Meron pa heart na ganyan. Diba? Okay, tuloy ho natin to. Dito tayo kay Congressman Rodante Marcoleta sa interview niya dyan sa SMNI Game. Masama pakiramdam ni Admar. May sinat. O si Jay at saka sino? Si MJ Kong. JJ.
Opo. Kung si MJ po ito, sir, meron na po bang sagot si Speaker Martin Romualdez? Narinig niyo na po ba ang kanyang panig doon po sa naging payag ng Pangulo na huwag na munang sampahan ang impeachment case si Vice Presidente Sara Duterte? Mukhang ipinagkibit-balikat lang eh. Parang sa kanya ay parang dumaan lang na parang hangin. Hindi ko maintindihan kung binigyan niya ng pagpapahalaga yung opinion ng Pangulo. Kasi kung ako, Pangulo ng Pilipinas yun, hindi po pwedeng hindi ko bigyan ng mahalagang atensyon. Kahit na opinion lamang yun, pero hindi ko palalampasin yun. Tsaka, kung hindi naman Carpintero yung nagsabi, Presidente po ng Pilipinas. Diba? Presidente ng Pilipinas. Opo. Nagpahayag na kanyang saloobin. Hindi po pwedeng hindi natin bigyan ng atensyon yon. Kinakailangan, kung halimbawa ako ang speaker, ipoprocess ko yun. Pag-aaralang mabuti yun. Kung kailangan ipatawag ko lahat ang aking mga kanang kamay dito, para sa ganun ay pagsikapan namin i-process yung opinion na ipinahayag ng Pangulo. Pero kung nalilihis po yata ang response dahil manifesto po ang naging sagot at naglabas po ng isang dokumento na pinirmahan po ng party leader sa Kamara expressing support ng liderato kay Pangulong Bongbong Marcos. Mukhang hindi yata yun yung inaasahan sagot. Nagpahayag nga ng suporta, pero kapag binasa mo yung manifesto, wala namang binabanggit tungkol sa ipinahayag ng Pangulo. Maliwanag yung pahayag ng Pangulo, kahit na opinion lang kanyang ginamit. Pero ang sabi niya, yung mga pinag-uusapan ninyo na may kaugnayan dyan sa gulo nyo sa impeachment na yan, storm in a teacup. Oh, maliit na bagay na inyong pinalalaki. Saan mapupunta yan? Ano kanya mabuting ibubungan yan? Sa akin palagay kanya, ni isang buhay ng Pilipino hindi mag-i-improve sa ginagawa nyo yan. Bah, hindi mo mabibigyan ng hindi mo bibigyan ng attention yung ganong klaseng opinion na nanggaling sa Pangulo. Sabi niya, napakarami ng problema ng ating bansa. Yun ang unahin natin. O akala mo ba nagpapahayag ka ng suporta? So anong klaseng suporta ang ibibigay mo doon sa pananalita ng Pangulo? Di ka man lang nagbigay kahit referensya doon sa napakabang manifestong ginawa mo. So, Kong, paano ho kaya ang resolve nito? At mukhang ang Speaker Martin Romualdez ay hanggang sa ngayon, mukhang lumalabas na nalalabag ang mga pahayag ng Presidente ng Pilipinas. So sa ngayon, hindi ko pa naman taasang sinasabi na hindi niya pinapansin yun. Pero kung ako kasi, sa lalong madaling panahon, gagawa ako ng sarili kong hakbang para sa ganon, yung opinion ng Presidente ay pagtalunan natin, pag-isipan natin, gawan natin ang kaukulang aksyon sapagkat mahalaga yung para sa atin. Pangulo ng Pilipinas ito eh. Sabi mo nga, hindi naman galing sa karpintero yan. Lalong hindi galing sa sepulturero. Pero Congressman, meron daw mga paandar ang Makabayan Block at nangangarap daw sila ng lagda para po ma-transmit na diretso sa Senado yung impeachment complaint. Anong masasabi mo dyan, sir? Hindi ko pinakikialaman kung anong gagawin ng Makabayan Block. Ang pinakikialaman ko dito, interesado ko, anong sagot ng aming speaker. Napaka-ano ho talaga nun napaka-crucial kasi yun ang namumuno Pagka ho kasi itong mga Makabayan Block na to, pagka sinabi ni Speaker, kahit na anong pangangalap pa ng pirma nitong Makabayan na to, pagka sinabi ni Speaker, walang pipirma dyan. Di ba nga, wala namang, okay lang okay, pahiya na, sasabihin nitong si Speaker, okay, pahiya natin tong Akbayan at Makabayan na to. Dalawa ko kasi magkaibang grupo yun Hayaan nyo sila magain. Anak ng tokwa. Akala nila, hindi sila nakikinig sa Pangulo. Hayaan nyo silang maghain. Pagdating dun sa paghain, barado, walang pipirma dyan. Pagdating dun sa Justice Committee, magmumukhang tanga yung mga kasama niya. Kasi yung mga ebidensya galing dun sa good government, paano sasabihin ng mga kasama niya na hindi totoo yan, walang sustansya. Ang impeachment laban dito kay VP Sara. Ano mangyayari doon?
Kaya dapat hindi na, doon pa lang sa paghahain, pinutol na nila. Kasi pagka napunta pa yan sa Justice Committee, magkakahendot-hendot sila panigurado. Hindi nila pwedeng sabihin hindi totoo yan. Galing sa kanila yan eh. Walang consequence sa akin kung ano man ang gawin ng makabayan na yan. Ang makabayan black, mulat mula pa, hindi naman masaya sa gobyerno. Ikaw nga magsabi sa akin, magpapanahon pa ni Emilio Aguinaldo hanggang ngayon, meron na bang ginawa ang ating pamahalan na ikinasiya ng mga yan? Sa akin palagay, yung mga yan, ipinaglilihi pa lang, galit na sila sa gobyerno. sila yata ang tama kong lagi. Walang mali, walang tama sa gobyerno, sila ang tama. O may tama. Bakit bibigyan po natin ng attention yan? Ako, binibigyan ko ng pagpapahalaga dito. Ano ang magiging sagot ng aming speaker doon sa pahayag ng Pangulo? Kong, si Jay... Hindi niyo ba inaasahan yun? Ang Pangulo ba hindi nag-expect sa kanyang speaker kung ano ang dapat niyang gawin doon sa kanyang pinahayag? At the very least, the President should expect something from the speaker. Eh, pisang buo pa naman. Di ba? Ibig mo ba sabihin, pahihiyain niya yung presidente? Ibig mo ba sabihin, hindi siya magpapailalim doon sa kagustuhan ng Pangulo na, wala naman kabagay-bagay yung ginagawa niyo, pinalalaki niyo lang. Ang daming problema ng ating bansa. Madidiskaril lang yun yung ginagawa. Sa palagay ko, tama naman yun eh. O ba't di ka kumibo? Hindi ka sasagot? So, yun ang dapat yung pag-isipan. Huwag na yung bigyan ng panahon niya mga makabayan na yan. Ako hindi ko pinagpapapansin yung mga yun. Opo, Kong, baka... Wala ko kasing ginawa wala kahit kaninong administrasyon. Itong makabayan na to, sila Franz Castro, lahat po sila. Nung nandiyan pa si Zarate, di ba, binanata ni Tatay Digong, anak mo nga, nag-aaral sa sa Europa. Tapos galit na galit ka sa mga oligarko, galit na galit kayo sa yung mga anak nyo naman nasa ibang bansa doon nag-aaral. 'Di ba? Galit na galit kayo sa korupsyon, pero mismo sa organisasyon nyo napakatindi ng korupsyon. 'Di ba ganun ang banat ni Tatay Digong noon? Naman papasok yung usapin dyan na Mr. President, magkaiba po tayo sa sangay ng pamahalaan. Kami po legislatura, kayo po sa executive. Meron po tayong separation of powers. Pasok po ba yun na argumento, Kong? Yung separation of powers, sa papel lang yan. Sa tunay na pangyayari, bakit? Nagkaroon ka ba ng speaker na hindi binasbasan ng Pangulo? Ikaw naman, Tayo ba'y napanganak kahapon? Sa tunay na pangyayari, ang presidente ang gumagawa ng speaker. Wala akong nakitang speaker na naging speaker na hindi binasbasan ng Pangulo. Malinaw yan. Malinaw pa yan sa sikat ng araw, sa tanghaling tapat. Pero kung tingin nyo ba nakukulangan din ng presidente sa pagdidiin sa kanyang mungkahi? O somewhat? Ano? Ulitin mo nga. Mukhang nakukulangan ba si Presidente Marcos ng pagdidiin sa mga taga-kamara na hindi na rin kailangan ng impeachment proceedings sa mga panahon ngayon? Hindi naman kailangan ulitin ng Pangulo yung kanyang opinion. Kapag ka ang Pangulo ang nagbigay ng opinion, kinakailangan gumawa kayo ng paraan para yung opinion na yun magkaroon ng katuparan. Pangulo ng Pilipinas itong pinag-uusapan natin. Hindi Pangulo ng Tricycle Drivers Association. Ano pa? Kong, so, Hello. hello. Kong, si Jade po ito. So, sinasabi, si Jade Kong, si Jade. Jade. Opo. Kung ipinapakita lamang nito na kung hindi man susundin ni Speaker yung opinion ni Presidente Bongbong Marcos Jr., ipinapakita niya sa taong bayan na mas higit pa siya dito sa Presidente. Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako. Tanong lang po yun. Oo nga. Jade, baka pa-content ka. Mr. Chair. Mr. Chair. Di ba? Baka nga yun ang ipinapakita sa gaya na sinasuggest ng iyong pagtatanong, di ba? Pero, ano pa? kung ano yung magiging implikasyon nito, itong impeachment complaint kang isinusulong, ang daming problema suliranin natin sa ating bansa.
ano bang nakikita po ninyo na epekto po nito para sa ating mga kababayan? Hindi importante yung nakikita ko. Ang importante, pagiging gamba ng speaker, yung mungkahi ng Pangulo. Yan ang importante. Ano sa ayot sa hindi natin, babalik pa rin ho tayo kung paano tatanggapin nitong si Speaker Tambaluslos yung naging pahayag nitong si PBBM. Doon at doon ho tayo babalik kahit paano pa ho natin paikot-ikutin. Kasi wala ho talagang gagalaw dyan pagka walang basbas ni Speaker. At pagka hindi binasbasan ng Malacanang, hindi naman ho yan gagalaw ng Speaker. Di ba? Kaya nga ano lang ho yun kumbaga puro kabaklaan lang nga yung kalokohan na ginagawa nila dyan sa House of Representatives. Naglalaro sila ng good cop, bad cop. Pero parehas naman nila sa Malacanang at House of Representatives sa pamumuno nitong si Tambaluslos, parehas naman ho nilang gusto yung nangyayari na yan kay BP Sara. Kumbaga hugas kamay, kaso meron hong isang malaking religious group ang nakakita ng pagkakataon para gumitna dito sa usapin na to na walang kung sino man ang kinakampihan. O sabihin na natin kinakampihan nila yung pinakamataas na official sa ating bansa, which is ang presidente. Pero yung magbebenepisyo dun sa ano niya na yun. Huwag tayong lalabas, doon lang tayo sa sinabi ni President Bongbong Marcos na itigil yung impeachment. Kung sino magbebenepisyo doon sa galaw ng ibang mga grupo na magsasagawa ng malakihang pagkilos, maraming salamat dyan sa mga kababayan natin ngayon. Palakpakan natin. Kasi kung ang Pangulo ng Pilipinas na nagbigay na ng opinion tungkol sa bagay na walang kabagay-bagay, ngunit pinalalaki natin at hindi natin inuuna yung problema ng ating bansa sang-ayon sa pagkilatis ng Pangulo, at pagkatapos gagawa ka ng manifesto, magkukunwari ka na sumusuporta ka sa presidente at pagbibigay ng katapatan, ng pagkakaisa at paninindigan sa pagtatanggol ng kapakanan ng bansa, puro pagpapanggap lahat ito. Ganun nakikita natin, di ba? Dahil Pangulo ng Pilipinas ito Sana man lang kung Pangulo ng Tricycle Drivers Association, hindi naman sa pangmamaliit sa ating mga kapwa mamamayan. Pero gusto ko lang i-dramatize na importante yung pinahayag na opinion na yun. Babaliwalain mo yun. Magkikibit-balikat ka ba? Yun ang punto rito. Akala nyo ba simpleng bagay ito? Pero kaya kapag halimbawa, walang nangyari dyan at pipilitin pa rin mag-impit sa halimbawa, samantalang sinabi na ng Pangulo na tigilan nyo na yan. Ang bansa ang unahin natin. Pag tinuloy nila yan, akong mag-isa, magrarally ako. Yes, Kong, speaking of rally, Nakakatawa kahit walang sumama kay Congressman Rodante Marcoleta, kahit siya lang daw mag-isa magrarally siya. Hindi naman mangyayari yan kung Dante. Hindi naman pwedeng ikaw lang yung dyan, no? Hindi maaari yun. Marami kang makakasama kung Dante, panigurado yan. ito nga natanggap namin balita na ito pong Hindi ka ba naniniwala na kaya ko mag-rally na mag-isa? siyempre. Yan, naniniwala siyempre. Pero kung Ngayon ka lang makakakita na nag-rally na nag-iisa. ayun. Oo. Ayan ang abangan namin, Kong. Oo. Naintindihan mo yun, ha? Opo. Sige. Tuloy na tuloy yan. Ayos na tayo, ha? Ayos na tayo. Kong, huli na lang. Ang mga kasama mo ba sa Kamara ay masaya doon sa mga naging hakbangin ng kanilang lider? Ano ba? Yes lang ba sila lahat? Wala bang kagaya mo na no? Ikaw naman, alam mo naman ang sagot, Pagka ikaw ay busog, hindi ka makapagsasalita. Ang hirap magsalita pag busog ka. Maniwala ka sa akin. Ayos ba? Ayos. Kong, maraming salamat. Opo. Sir, Thank you. Kong. Maraming salamat po sa inyong panahon. Natubuhay po kayo. Thank you. Yan po, si Sagip Representative Rodante Marcoleta. At mukhang kumakain nata part time. Narinig ko yung mga yung mga pilantik na mga plato. Pambira, napakahusay ho nung pagka talaga nagpapa-interview itong si Kung Dante. Pagka hindi kayo preparado, naku, lalamunin kayo. No? Makikinig na lang tayo sa mga ito. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to,
Eto, panoorin ho muna natin tong si Senator Philip Salvador bago ho natin tapusin tong video na to, no? Yung kanyang mga punto de vista, bakit ba niya nasabi na walang magnanakaw na Duterte? Eto, Isa lamang po ang sasabihin ko sa inyo. Wala pong magnanakaw na Duterte. Magandang araw po. Ako po si Philip Salvador. Umaabot sa inyo, hindi po bilang politiko. Ako po yung maabot sa inyo bilang isang mamamayan. Maabot po ako sa inyo at humihiling ng inyong mga dasal. Ipagdasal po natin si former President Rodrigo Roa Duterte. Ipagdasal po natin ang ating Vice Presidente ngayon na si Inday Sara Duterte. Ipagdasal po natin ang ating bansa. Magpapasko kung ano-ano po nangyayari. Pinipilit po silang ibagsak, pinipilit silang... Alam niyo po kung ano ang ibig kong sabihin. Naawa po ako sa mga mamamayan, naawa po ako sa ating mga sarili kasi po Kapaskuhan. Ito po ay kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero mas importante yata sa ginagawa nila ang magpabagsak ng mga taong alam po natin na mula noon hanggang ngayon nagseserbisyo sa mga Pilipino. Naawa po ako sa pinakamahirap na mahirap dahil nadadamay sila. Ngayon po, Kapaskuhan, baka pwede naman po isama nyo sa inyong mga dasal ang ating former President Rodrigo Roa Duterte, ang ating Vice Presidente Inday Sara Duterte. Isa lamang po ang sasabihin ko sa inyo. Wala pong magnanakaw na Duterte. Yo. Ako po si Philip Salvador. Bumabati sa lahat ng Pilipino. Maligayang Pasko po. Ayun na nga mga kababayan, maligayang Pasko ho. Ayun na nga ho mga kababayan, no? Tayo ho'y naniniwala dyan ng 10,000% na wala ho talagang magnanakaw na Duterte. No, hindi ho sila mamahalin ng mga taga Davao, hindi ho mamahalin si Tatay Digong ng buong Pilipinas. Kung meron ho yung ginawang kabalstugan, kasi sa ayaw sa gusto nyo ho, sa politika, pagka kayo ay gumawa ng kalokohan, ika nga, lalabas yan. Yung unang makakaalam dyan, yung inner circle mo. Mawawalan ng tiwala yan sa iyo. Ngayong election na to, kasama mo sila sa mga susunod na panahon, sigurado hindi mo na yun makakasama dahil alam na nila kung ano bago mo. Pero yung mga nakapaligid do kay Tatay Digong, dito ho natin makikita na talagang nakita ho nila na itong mama na to, walang ginawa kundi nagtrabaho. Hindi ho siya nagnakaw. Kaya mapanggang sa ngayon, kasama ho niya yung mga taong nakasama niya nung una, yung mga yung hindi mga politiko, yung mga solid supporter niya, yung mga taga-suporta niyang nakapaligid sa kanya, na nandun sa inner circle niya, yung mga hindi politiko, nakita ho nila na talagang pagtatrabaho ng mama, napaka-sincero. At para ho talaga sa mga kababayan natin. Hayun na nga mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, tumabot ho kayo sa bahagi ng video natin ito. Malamang sa malamang, nakasubscribe na ho kayo. Mangyaring pakishare na lang ho ang video para mas marami pa ho makakita sa ating mga kababayan. Makapanood dito sa mga litanya, sa mga sinasabi ng ating mga senatorial candidate, yang si Congressman Rodante Marcoleta, itong si Senator Philip Salvador, at yung iba pa hong mga i-feature natin dito sa PH Update, no, yung mga kandidato natin. Mas mainam na ho kasi, no, kaysa kung sino-sinong iboto natin dyan, kung sino-sinong mga kandidatong suportahan natin, yung mga nasa administrasyon, nakita nyo naman ho, hindi naman ho talaga para sa sambayan ng Pilipino ang ginagawa ng mga ano na yun. Meron ho silang interest na isusulong pagka naupo sila dyan sa Senado. Di ho kagaya
nitong mga individual na to, yung prinsipyo, nitong at yung disiplina sa trabaho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, panigurado. Kasi ang nag-endorso sa kanila si Tatay Digong. Alangan naman mag-deliver sila ng trabaho na hindi kalibela, yung hindi pasado sa standard nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya tayo ay naniniwala, mga kababayan, na kung sakaling itong mga individual na to malagay sa Senado, yung mga pinaglalaban itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, may pagpapatuloy ho. No, yun lang naman ho ang atin dito, no, magtuloy-tuloy ho yung yung mga naumpisahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na dito sa administrasyon na to, talaga hong tinigil ho lahat ho, pati yung mga build ni Tatay Digong, yung mga magpapaalala sa sambayan ng Pilipino na yung proyekto na yan, proyekto ni Digong, itinigil ho lahat yan ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Dahil na nga, mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat ho sa mga kasama natin dyan na napakatindi kong sumuporta sa ating mga ginagawang video dito sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahal natin ng Pilipinas.